tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Morinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan sa harang dakben sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark, kauban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan ug may gabi diha Ryan Mark. May gabi sa to ang mga viewers na magyuday mangita yes, na. Yes, ang bayan. Yes. Kaya narabag yung mga bashers sa Facebook. Oh, kasi pag doon mananaw ni mo. Naagid ay mga apas ba rin mananaw na ko. No, bitawin ani mo. So, di lang ko ba, no? Ang kita ba, kita mga netizens ba, tungod aning viral na tang meta, ang ihuna-huna nga, para makakwarta gyud ta. Di pwede nga, nasa uban din nga, doing it for self-expression or doing it for like polishing your skill. I think daghan ana ang doing it for self-expression, pero I was informed and yeah, I knew this a long time ago nga naagi mo himo og content kanang tuyoon yun nila nga bisag inamaw or kaning sa pagkakaroon kaning mga fake nga mga videos, mga fake nga mga claims kay balo sila nga i-cater sa certain group of people no other side naamang gyud mga sakto ka naagyo mga magpailad sa tanang sides niya. I'm not talking only on one side but it would seem mas popular ning mga side nila ni Tatay Diggs dali ra mailad lain kay ni si Ryan dali ra bitaw kanang either side daghan man gyud nga kanang dili kayo na napaka-critical. So siguro ako ang morals and ethics ana ba nga kay balo mo ba nga tili tinuod na kay balo mo nga pagpangilad conscious mo but you know nga makakwarta mo ana kung i-share, di ba? Millions ang mo likes. So inyo nang i-share mo na ang kuan ethics siguro nato. Ang journalists, mga journalist man good, dili pwedeng ingon ana, no? Yes. Lahi mag-objective ang mga journalist. Pero ang vloggers don't have such kind of ethics o mga content creators. Mga sigurong under investigation ron or himuanan og balaod gikinahanglan tungod kay murag nagpalabi naman pod ni ang uban. Tuyo naman gyud nga ma-mislead ang mga certain segments of people. Dili tanang DDS ha, but daghan nga mga DDS ang dali ra gyud ilaron. Either side naamang gyud mo share og mga fake, naamang gyud mo manufacture og fake pero karon lang kanang observable lang gyud kaayo ning mga sharing sa mga fake information about sa nakagawas ko no si Tatay Digong. Pauli na. Why would you post such when you know nga dili na tinuod? Humana ko no ang impeachment proceedings ni VP Sara nga obviously dili po tinuod. Nya ipang share man gyud. I know nga katong mga ning share they know that it's not true. Pero i-share po nila og appeal. So asa man ang reduction na sa mga nga na mga vloggers nga naghilak-hilak dito sa Quadcom. Inilaray na lang taaning tanan. Nya, huy kamo din ha kay vloggers sa mga diring tanan. Din daw na makaluwas ninyo niyang butangag daw. Kaya mo matoy, gikuan na itong usa ka vlogger nga, nilagyan ko naman ng daw. Huy, di na makaluwas. Di mo man makapapriso ni mo mong daw actually because what pasabot, that's really unconfirmed. Dili na tinuod. Priso ka nito, anak. Plain and simple chismis and if you present it as the truth, bisag butangan pa ni mo og daw. Bisaya anak kuno. O, di ka maluwas asa pagit ka ng imuhang kuno, no? Kanang
mura og kuan Attribution ang tawag, ana. according to reliable sources man unta na. But katura ba sila katong mga vloggers nga under investigation in Congress, dili ra ba makasite sa ilahang source asa gikan ng ilahang mga gipang claim? That's why bitaw nga nakahilak to sila kay after all they were forced to admit nga wala gyud ay sila source. And dili sad sila kahibaw sa difference between an opinion and news item. Daghan ana actually daghan kay mga tao ana ang dili kay balo sa kanang difference. I doubt if Attorney Trixie Angeles doesn't know. She knows. No, she knows. Unya tuyoon lang gyud no kanang grabe ka malicious nga mga post. That's why ako I'm in for the investigation sa Senate, although sa Senate sa Congress, although with caution of course on the possible kanang kuano kanang regulate ra sa tagmaayo noon sa government. Grabe no kanang dili na noong kakatingog, dili nakaka-criticize, kay tanan na lang fake news bisag tinuod imong claim na alam mo yung ay fake news na bisag naa kay grounds dili baya lalim pug makihat tinuod no over something tinuod bampod or kanang wala gyud basihanan ba mo igo ra ka mo tubag. So kanang dapat siguro gyud nga seryosohon sa Kongreso. With caution lang gyud ko sa freedom of speech. Nara ba gyud masige ingon nga biased with ED na ha? Di naman gyud tay biases. Bias ng mga mainstream media. Di naman gyud tay biases no. Bias for the truth. Mo gina akong giingon nga we should be all of us naman gyud tay mga leanings, naman gyud tay mga standpoints, pero sa ato sa media baya kay how could you counter that is to present ang duha ka sides no kanang dili lang ang usa ka side imong ipakita but you present two sides. That's why kaning mga reporter nga usa ra interviewhon mangita gyud tag niya asa magpikasaydan na or at least man lang may expect ka nga sa sunod adlaw mag-interview na pud sila sa pikas no. Sa Freeman kay sa una katong report mo di gyud na pwede ang one side kay there are three sides of the story. Daghan kayo og facets ang duha ka sides plus ang ikaw what you know. Na ay nag-allege og imo pong patubagon ang kanang gi-allege against no kay ina naman na kanang nag opportunity nga multiple sourcing biya jud ang Freeman sa una ha sa mong time. Di na ako I cannot speak for them because 2 years naman ko nga wala di but kami sa una sa mong time multiple sourcing inaani magunis siya attorney simple ba kung newspaper ka bisag usara ka detalye ang kuwang ani imong balita di na pwede mabalita. I know, no? That's the ethics of being the professional journalist. Kinahanglan jud mong ma-confirm bisag usara jud kuwang anang detalyiha imong tan-aw 99% maka-stand naman nga story but then kuwangan jud siya usa dili jud mosugot ang editor ana kinahanglan ma-confirm na nimo kung unsa man gyud ang detalyiha but when you are in radio kung usara ka detalye ang bag-o sa imong balita pwede na nimong ibalita because imo nang supported background. Pero at the end it's confirmed and kung at this point di ka makakuha you would exert effort to air out the other side, the other story or other stories for that matter sa uban pa nga mga opportunities no kay dili naman kung gyud ay makaya og kuha mo nang ang pikas side mabitaw nang usahay mo ingon ang taga media nga dili mo tubag or try to reach yes no mga reporters kanang inaana sa una mo gamit man gyud ko ana after 10 failed calls so nag-effort gyud no og kanang pangita og source sakto nga source kay mo ana jung editor na pila mo ka nanawag ang mga vloggers do not have such kind of kanang ethics gatekeeping wala ingon ana mao nang mas cautious ta sa ato ang mga paminawon nga mga vlogs ug mga tan-aw nato nga mga videos no kay pananglitan lang dili ni professional media mga kuan lang gyud ni lingaw-lingaw supposedly pero pangwarta gyud gihapon wala na sila similar ethics of a professional nga journalist. Pwede ra man ka mo magbalita kung magbalita ka straight news radyo na siya walay emotion you cannot say I there sa balita straight gyud na siya pwede man nimo like in anime ingon si attorney sa programa nga Saire sa CCTN you can attribute ang imong source ang CCTN Saire that's it. Para ma-verify, para ma-validate sa ganahan mo tan-aw asa ni gikan ang istorya and you can
always go back to asa na nga source, no? Kanang makuan gyud nimo, confirm gyud nimo nga okay tinuod gyud ay ni. Kanang daw lang, wala mag-mention og asa ang source, dili nimo ma-validate, pero ni create na ba somehow sa mga mind sa mga gullible, dali mailad na ay naaday na ng information or kita no all of us should check our biases na amang gyud tay ato ang mga biases, and we have this tendency nga kung mo support sa atong pananaw ato ra ba nang i-share dalion nato, so all of us kinahanglan kita tanan cautious And then, sa ana nga tendency. Ang kani maguni nga bias silang mud pasabot kay inibasa nila sa balita murag against sa ilaha. Yes. Against silang gisuportahan mo na sa bias kay nang ABS-CBN, bias ng CCTV, bias ng Freeman and all that. Kinahanglan ninyo masabtan nga ang trabaho sa media dili magpahumot sa usa ka tawo or sa usa ka organisasyon. Ang trabaho sa media is to tell the truth regardless of kinsa maligsan or kinsa masakitan ana. Mubito na siya the glory of the byline, and ingno misaw na kanang glory of byline dili na makaluwas nimo sa kung nagpatay na dinha, ambush na dinha, hupo kay dili na mulihay ang bala. Inana na siya ang mindset sa media mo na it's unfair nga mo determine ay bias kina nga kuan nga mga media outlet because lang ang inyong nabasahan is di sila ganahan sa nigawas na information and information nga tinuod bampod, no? Di lang ta ganahan manggawas tungod kay dili favorable, such as kato sigurong mga ganahan kayo sa information nga nakagawas na si Tatay Digong inikahuman dili di ay tinuod. So ang media magpakita og unsay status, no, ato apaday na priso, and we don't like that, no. So katong mga ganahan og sayop nga information. Inyo ang awayon ba yung mga reporter? Inyo pang awayon reporter. Ang reporter kung unsa ranay iyang na kuyan mo na iyang ibalita. Kay pwede man po nimo dukdukon kung dili tinuod. At least ang reporter man gud nga professional, naagin siya accountability, no, sa iyahang gipang report. Pwede man siya matangtangan og trabaho kung dili gid pud na tinuod diyang gipang buhata. Ang vlogger wala ingon ana nga kanang accountability, no, kay gikater man gihapon bisag dili tinuod ang gipang istorya, nagpailad man ang kuan ang mga gusto pud mo share ani. Usahay magduda bitaw ko nga hibaw man ni sila nga fake ilahang gipang share, baganan lang gyud sila i-share kay it makes them feel good. Ang fake nga story, fake information makes them feel good, but it's still fake, no? Okay, kato bang last week nga, if you are getting your news from kanino ko ng mga legit media outlets. Oh my God, kung mutuo mo ato, hopeless mo may future. Kay unsa na malang iyong makuha nga information? Adto mo maminaw sa mga taong walay accountability to the truth, yes, walay accountability, wa kahibaw unsay balita, unsay opinion. Wa gani siguro kaybalo unsay truth. Oo, unsay kamatuoran. Na maghinay-hinay mo din ha kanang dili mo palabi sa inyong emotion, because when you are emotional, you cannot think clearly. Correct. And pasigma mahagba hinumoan na. Madakinas mo because you are not thinking, you are feeling. Sometimes imong feeling is kung ano mo traitor. Di mo bitaw nga kanang panalitan o mutan-aw tawag information. Ako ma-conscious man putaan ng atong kaugalingong biases nya kanang naagyo kay ganahan i-share nga ako I counter check ba gyud kanang every time nga nakoy ganahan i-share. Ang una niya favorable nato ha, favorable nako kay kung ani siya kanang something kanang lingaw nga favorable. Unya inig-check nako, what my way of checking kung tinuod ni or dili. So maghinder nako sa akong galing o dili na ta dapat mo share ani kay I could not even defend this one. Pananglitan lang na mangutana nako unsa na ka tinuod, unsa na ka verifiable kay ako mismo di man ko ka verify. So it's still accountability on our part ba nga mag-post and mag-share. Ethics, siguro mag-observe tag atong personal ethics sa pag-post sa kaning mga certain viewpoints. Ako I don't consider as fake news ning mga opinion lang yun ha, kay as I said we have different opinions, no. Ako I express my opinion, di po ko ganahan ingnon fake news tungod lang kay wa mo kaayon sa ako ang opinion, fake news na din. But we must base our opinions ato ang mga viewpoints, atong mga sentiments on verifiable facts, no, kay di man ta magdaog usahay usa ka fact pero lain-lain ta og interpretation. Yes, mo na siya na alam mo palabi sa inyong gibati.
Actually, sa'yo naman kayo na, kanang nakay mabasahan sa Facebook, o niya, magduha-duha mo ko nga, kaya naman sa gimurag tinuod sa gyud ba? So, imo na siyang i-copy-paste, imo nang i-google. I-search. O, mugawas na siya, kung tinuod na siya, ang source, like, panitan, ang source, is Sunstar Baron or Freeman Baron. So, ini-google mo, mugawas na siya dito, it would lead you to the site. O, kung dili na siya mugawas, buti pasabot, kuha na siya. Fake yun na siya. Like, nabi na dakpan last week from Oslo, no, di ba? I-alter. Pagkita na ko ato nga art card, kung uy, ka-fake news, ani. Uy, kinsagot ang buang nga, ang muingon nga, himuon na lang ng legal ang drugs. Katuba kang BBM, mo man to ang nakapaingon niya nga nadakpan siya kay iyang giusab-usab. Nag-base siya sa usa ka tinuod nga Art statement, card, pero iyang twist. isumpayan og dili tinuod, no, para mura kunuhay tinuod ang giingon ni President BBM. Murag gi-promote na ang legality sa drugs. Kaya this is also to support sa ilahang claim nga adik lagi na bangag lagi na si President Bongbong Marcos, no. Was nadakpan. And then, she admitted ba ya, di ba, na kay ba man siya, kay ba ko nga sayop na, but makakwartam ko na. Yes, no? Kay ba sa, and yeah, I believe, iyahapon ng standpoint, iyahapon ng personal belief, no? Yeah, nakakwarta pa siya, so double ang gratification, double ang reward. Nakahimo pa siya makalingaw para niyang post, at the same time, nakakwarta pa siya. Kadtong uban nga mga nang share, wa mo kakwarta, nailad mo, so kinsa may alkansi ani karon. Oo, so and katusang recently kang Governor Gwen Garcia sa makakita mo ka nga, huy, unsa man dili man ni inamaw, dili man ni normal nga isulti og tao, uy nga katubang ni ana si Gwen Garcia nga wakoy angay kahadlukan diri kay ang mga mayor ako atanan. Pakatagan ako mga dole out ana. Fake yun, pagkakita ni ko, uy, kadako fake news ani. Uy, diliin ana ang style ni Gwen. Kinsa may manghambog ang akong tanawon bigay naman nasa akong. She does not say it that way. As far as I know her, no, she will not state it like that. Kinsa bang buanga mo ingon ana nga panghatagan na ako mga ayuda, mamutara na sila na ako ha, kadako anang PR nightmare ko moingon ang imong kliyente ana panghatagan na ako ayuda, mamutara na nako. And yet pang share no sa mga katong gustong actually gusto nga kuan siya i-put in a light nga accurate recognition. I have nothing to worry here in Cebu. Majority of mayors and congressmen's kanain ko congressmen's inamaw ni nga nugutong congressmen's kasayop ani are mine. Sherwin na midiri also the people here tagaan ra na og ayuda mo sunod ra na dayon na ko kinsa man tong buang nga mosulti ingon ana nga kandidato ka mao na di ba simple na kanang mga fake news or either sayop ang grammar or inamaw jud kaayo ang statement. Anyway, mo padayon ta after this break. Hey! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin, ang ating bayani, nakarapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one
who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. Okay, ning balik namin ni Ryan sa daghan kayo nga mga hisgutanan nga atong nahibawan karong si manahon na. Speaking of hisgotanan, attorney, before tamato sa topic, kinahanglan gyud natong hisgotan kaning pagpamauli na sa katong mga gipang traffic sa Pogo from Myanmar. Yeah. Nagisugat ni Senator Risa Ontiveros. Daghani sila katong mga gipang aside pang nagtrabaho niya pag abot dito kay human trafficking man da ito. There are, I think, 50 of them nakapauli na gahapon. Kaila ko Diyos Risa Ontiveros. Uy, ka naman naluwas mo dito. Actually, wako kakita sa video gyud or sa news regarding ana, but we are all aware nga last year ipatanaw jud ko ni Ryan. But ay 170 jud ay ni kabukoy dito 50. Last year no, naay Senate investigation nga gipatigayon si Senator Risa concerning sa mga recruitment sa ato ang mga Filipino overseas workers. Biktima ng scam compounds. Yeah, actually legitimate ni ilahang kuan pagsud sa nasod no, mura sila na isakto nga kontrata. Pero pag abot nila kani sa Myanmar ni lahi ilahang trabaho dito, and they are Pogo workers similar sa mga Pogo nato diri sa Pilipinas nga we also hire kato mga nagkalain-lain nga nationalities sa ato ang mga Pogo nga na-rescue pod. So nakauli na oy kay last year pa binay nga effort, grabe jud siguro in-import ani kada ba di lalim kung nakasalaing nasod in town oy nga maunsa ka didto. Dili da actually katunod naami tulo ka na assist nga similarly victimized pero dili sa Myanmar no, Cambodia to sila. Sa Sihanoukville to sila gidala no gikan sa Phnom Penh. That's around 10 hours. Ngun ana gihapon nga scheme. Similar gihapon no kanang scammer gyud ilahang trabaho. They are trained nga mo tawag para na investment. Mo invest tong ilahang tawagan uyab-uyabon nila. Pretend sila nga mga babae sila pero ang ilahang work nga gi-apply nila is katong ilahang mga trabaho previously as siguro mga carpenter, mga utility workers no unya abi nila nga mao gihapon ilahang trabaho igadto nila sa Cambodia unya wala di ay dili di ay tinuod. So it's similar story nga kani pong ato ang mga ubang mga Pinoy nga mga overseas workers mga to sa Myanmar unya pag-abot nila dito lahi pud ang trabaho nila. So, kato pong ubang mga nationalities sa katong mga Pogo nato diri sa Pilipinas, maupod no ang gipangbuhat sa ilaha nga lahi siguro pud ang ilang nahibaw-an nga trabaho and yet inig kasud na nila sa ilahang trabahoan, lahi pud ang ipatrabaho sa ilaha which is scammers no kanang yung mga tig-text no na sila kota sa pila ka buk ilahang i-text, and that's trafficking, that's labor trafficking. Ang uban is sex trafficking kung ilahang trabaho involves also sex work. Okay, so yes, congratulations and it's happy. So cautious ta sa ato ang pagpang-apply sa ato ang mga trabaho abroad. Daghan ani nila sa amo ang nailahan, amohang na interview kay mga kanang overseas Filipino workers na sila sa laing nasod unya abi nila nga kay ang nag-recruit nila mga kaila-kaila raman, so ning salig ra pud sila nya at the end dili di ay tinuod ang trabaho nga gi-present nila ani diri sa mga ubang Asian countries no particularly. So magbantay ta, murag caution lang gyud ta aning mga butanga. Okay, so nga na sa itong topic. Yes, no, daghan tagi hunahunaan nga topic. Yes, wala. Natay mga kuan, mag-research man gyud ta no. Pero ang una natong topic kay di gyud ni mamatay-matay nga issue ang katong
supposedly pagkatanggong ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Los Angeles, no, nga naagyud kunoy source, naagyud kunoy record dito kanang verifiable gyud kuno, pero wala man kita kakitaan ni nga record, wala po ta kakitaan ni nga source. So recently naay nang gawas nga mga picture ni First Lady Marcos nga naa siya sa Pilipinas, no, and dili gyud mo tuo ang mga ganahan mo tuo nga naa na siya sa Pilipinas kay natanggong lagi until ning personally appear na gyud siya sa media o na gyud siya video, postcards, etc. nga naa na lagi. Kung ikaw masagod Attorney Claire Castro, sige ra masagod ingon nga edited ng picture, photoshop ng picture ana. Mao na nga karon dili tinuod nga natang gilalisan gihapon na kung tinuod ba nga kung naa naman gani siya sa Pilipinas pero natanggong gyud na siya dito, no, and katuya pagkatanggong was covered up by the arrest of President Duterte ato higayuna kay mauman tong higayunan, no, so cover up para kuno tong pagkadakop ni President Duterte. So mutuo gyud gyapon sila nga ultimately, no, ganahan lang i-cover up ni President Bongbong Marcos ang katag sa ilahang pamilya. Mao ni ato ang gustong ipangutana sa ato ang mga naminaw og nagtan-aw karon kung mutuo ba kamo sa istorya nga natanggong sa didto sa LA si First Lady Liza Marcos unya ngano man kung mutuo mo. Ako di ko mutuo nga natanggong. Ikaw di ka mutuo. Di ba kanang first family kanang na sila mga privileges, di naman sila pwede i-hold og dugay, no? Yes, no, dili na sila ba kanang sa tawagan kanang mga state ba, mga member state. Dili kana it's dako na siya nga story if indeed kanang tinuod nga na hold gyud siya to answer for a specific offense kay ang ilahang gi-allege nga reason sa iyang pagkatanggong in relation sa pagkamatay sa usa ka businessman, no, tag-iya sa Rustans didto sa LA. Ila nang gi-relate nga na ako no siya kalabutan, so indeed natanggong yun ni siya. And natoy panawagan si Ryan o sana niingon ay pa-interview na lang. Gawas na lang diha. Kay para dili na ka mapasanginlan. Pag human ato nga video pagkaugma ni gawas siya. Nya to siya Coast Guard event. Nagpakita na gyud siya dili lang picture. Pero on the day itself niingom sa gyud akong friend kasaligang tinubdan nga nasa gyud siya yang source in siya nga sis ka nang nanaman jud siya diri sa Philippines kay katong picture ni First Lady Liza pag March 15 sa Go Negosyo event tinuod gyud to siya, authentic gyud to siya nga nahitabo in Manila. Mao lagi niya dili naman mutuo ang mga niingon nga sources kuno sila og fake news, so moingon gyud silang tan-awa. Natoy challenge si Claire Castro, no, ang spokesperson sa presidente nga prove nga fake to ang gipakita nga picture. And indeed naagi mga naghimo og kanang video nga nagpakita no nga giunsa pag fake ang mao nga picture, pero ako motuo ko nga tinuod to nga picture. Ang shallow magud kaayo ang rason no ngano kunong way pagkaon ang iyahang play sa table unya di mayo pagka proportion daw, so mura na gipilit siya dito. Mura na siya gipilit daw. Pero ako asan ba katong mga tawhana ay kung ingna dili to siya mang reklamo nga sa man tinuod na nahitabo the fact nga wala sila naningog pati pa sabot tinuod to kay kung inato gibutang-butang ra sa istorya mura sa ni cover up og appeal. Pero ako no para nako napag sila ipakita nga kanang karaan nga picture nga niingon nga kani this photo was taken murag 2023 pag i-compare nila nga tanawa parehas ra sila gipang sulob, so dili gito tinuod nga pictures. Mo na tong panawagan yun nga magpa-interview mga atong question una. Dapat ba magpa-interview na or magpakita na sa First Lady Liza Araneta Marcos, no nya actually ang mga reaction kay katong sa una natong pangutana kung angayan na ba siyang magpa-interview o ang mga reactions. So angayan ko no. Ako para nako katong magpa-interview kay kung ako si FL nya inana akong karakter niya
I will not dignify also the allegations nga natanggong ko, no? Kaya murag it's going so low, kanang ubos man kaayo siya nga claim, unya, I know what's the truth. Kanang kabalo ko nga ang truth is, wala, dili na siya tinuod. So, kung imong tubagon, you are dignifying kanang allegation sa mga tao nga dili man gani makaprove sa giingon nga natanggong. So, ako, saktura ko, para na ako, saktura tong gibuhat ni First Lady Lisa Marcos nga dili siya magpa-interview. Unya, ang mga tao nga ning react sa atong unang pangutana niingon nga niingon diri nga si Belinda natangong siya or wala, Belinda bay dato ang suki, no? Di na kinahanglan magpa-interview or magpakita sa media. So actually ning tuo ni si wala ni ning tuo sa kanang nanggawas nga istorya nga natanggong sa si kani si Belinda. I could gather, no, kay labot na to magpakita siya or dili og ngano sad nga mangugat mo nga magpakita siya o kani si Juan Vox Lopez ang ayan gyud nga magpa-interview or magpakita kay usa siya sa hinungdan sa kagubot. I don't really understand ganong usa siya sinungdan sa kagubot, dapat gi-articulate ni gamay ang ayan nga daginuton ang First Lady patuga-tuga siya papapil sa gobyerno niya karon kung i-apil siya mo reklamo mo. Okay. Si kaning Gibranza June magpa-interview wa mo kuyapi. Okay, ngano di ay. So okay ra niya nga dili magpa-interview, no? Agree siya. Si Crisalie Ancheta, yes. Dapat magpa-interview na katong nanawagan pa nga kanang lagi gid gawas na. Si Manuela Miculob, problema na nasway lingaw. Okay, sige. So, somehow, ang mga tao at that time, ambivalent, no? And dili mo tuo ang mga tao nga kinahanglan yun nga magpakita siya bupa interview. Kaya anyway, di bitaw na tinuod. So, do not dignify a kanang fake information. But, sometimes, we really have to counter ba yan, no? Kanang grabe na nga misinformation, ang ayan na tubagon. Nandili sa gyud sila mo to oy kanang bisan pag imo silang hungitan o unsay tinuod ilet yung iluwa kay maghimo jud sila ilang pagkaon. Yes. Depende na gyud na. Kung ganahan gyud ta mo to usa ka butang kay balta nga dili angay tuhuan ang mga ubang mga tawo nagimahimoan na, no, kay sometimes mangutana ko sa kong kaugalingon kung kanang stupidity at choice, no? Kay is a right di ay magtumag kanang naba kay katungod to be stupid kay ang uban more availing daghan kay ganahan mo avail of this right. Kuy kinuo ko. So mao na siya ang wa man jud nagpa-interview si Kuan pero nanay video nga na siya sa event. At least naglihok na kanang na event gyud ba nga legit event gyud. So dili gyud ka makaingon nga alter na sa ko man na ibutang paslisa din na ya. Event man jud na. Ribbon cutting ana. Actually naningkamot gyud na siya nga dili i-dignify ang katong mga fake information nga natanggong lagi siya. At the same time, kanang kinahanglan na pod makakita ang mga tao, no, nganong wa mo po siya dugay makaigid si Kuan magduda na gyud ang mga tao nga tinuod si Attorney Claire Castro. Kapila laganaan sa likod ni Claire Castro. Sikat ka na sa Attorney Claire Castro karon. Okay. Very witty sa mga bardagulan gyud siya. Sakto ni siya ang lugar. And nino siya in fairness niya, no, kanang abogado siya ba na on point ra jud siya, dili siya magkaskas og mga storya. Nurture siya kuan dayon. Real talk. Why daghang pakapin. Subtle po kay siya tira. Mura siya sa law student, no, kung unsa ang law, mura na isulti din na ay paghimog imuhang balaod. Kung sige pangutana ang balaod, mura na ihatag. Bugada gyud siya, hindi siya mag-char-char. Kaya na po yung mga bugada sama sa uban nga naa sa Kongreso nga subject to investigation kay kusog kayo magpadagang fake news. Tuyok. Yes. Anyway, so mo na siya. Nga daghan gihapon actually. Daghan ang maingon nga dili po sila mo to. At least ni gawas na dyan si Cha Lisa. Siya nara ko diri Ryan Mark. Dila ko pa-interview. Basta kay nara ko diri, naglihok ko diri. Pero postaan na pa. Katong mga ganahan mo to nga natanggong lagi sa siya. Hindi sa mo to ato. Ay, fake gihapon na. Wala lagi na siya diri ka natanggong. Kadaghan na arang event. Unsa mo maghimo-himo lang dyan sila mga event nga. Kuan? Kato Coast Guard. Maniyog dyan ang Coast Guard. Fake na nga. Nahita mo man dyan na rong orasa.
Basta entitled noon mo on what we want to believe. Muna siya. Sunod na to, actually, nga hisgutanan kay si VP Sara, apparently, tuwa pa sa The Hague. Work from home. WFH daw siya, work from The Hague. No, unya nanay mga panawagan nga murag VP, murag overtime naman kadiha, unya naman kay mga responsibilities diri sa Pilipinas. Uli nakaha diri nanay mga ingon ana nga thoughts, no. So, ningon si VP kanang kaya raman nako mo WFH, work from The Hague. So okay na daw siya. Mo na to ang pangutana karon diri, no, kung angaya na ba nga mobalik si VP Sara sa Pilipinas alang sa paghimo sa iyahang mga trabahoon isip Vice Presidente o ngano man. Pwede naman sa kay spare tire naman dyan ang Vice President. Ano kasi nabot man dito. Siya trabaho. Ay, okay na siya diha. Let her stay there. Kay ang trabaho, no, under the Constitution, ang trabaho ramang gyud sa Vice President is maghulat kung kanus mamatay permanently dili na makabalik sa trabaho ang kanang president. Essentially mauna no, mamatay, masakit nga dili na ka-assume sa iyang obligation, ma-remove no og tanang sirkumstansya nga dili na siya maka-perform sa iyang function pagka-president, musunod ang BC who is actually the second highest, no, unya nabi ato'y mandate sa kanang office of the Vice President, unya supposedly good representative po na siya sa presidente to go to different agencies or kani mga affairs ug mga kanang activities nga moingon ang president nga you represent me there, no, kay being the VP, but knowing dili naman sila friends, unya wala naman sa cabinet ang ato ang Vice President, essentially wala na gyud na siya trabaho diri sa Pilipinas. Kaya ang Vice President mo ram gyud siya first runner-up sa beauty pageant in the event. Kanang iya mga permihanan, so is unable to fulfill her duties. Pero even mga nabi na sila function supposedly, di ba, kung nabi na mga kontrata gihapon bisag damara ka, no, nabi kay obligation gihapon, but then dili gyud ka ikaw ang reigning, dili gyud ikaw mo perform sa kanang ka kanus akasugoon. Yes, unya di siya pwede ikaw na lang. So para nako okay ra gyud na nga naa si VP Sara didto sa The Hague para siguro to support emotionally, morally sa iyahang amahan nga natanggong dito sa pagkakaroon and will not be getting out anytime soon, although ang iyahang abogado I'm sure is working on it nga maka temporarily gawa siya sa iyahang detention center, but dili na siya kabalik sa Pilipinas. Ang ako lang yung concern nga nandito si VP Sara is what if mo lutsan siya warrant, ka-appeal biya siya. Iyahan na ng lookout. Sayo ra kay pagdakop niya dito. Actually, naapar ko na yung siyam kapangalan nga naa sa ICC. Nga kanang naay pending karon and mga dakpo nun. So, dili sa Pilipinas siguro, di naman po siya ma-assure nga dili siya madakpan kung naa siya diri. Mas dali na lang yun hinuon dito. So, ako ay kung magsige, magdugay pa ka din na yan, magawa sa itong warrant, dali na lang, doon na lang kaayo. Dili na mag-charter flight. Gamay na lang o gasto. So, it's her own lookout. Siguro, ilan na nang gi-calculate, ilahan na nang timbang-timbang in the same way nga I think ila tong gitimbang-timbang kung nasayop ba si President Duterte sa iyahang pagbalik diri sa Pilipinas gikan sa Hong Kong sa iyahang campaign rally dito. Biya MCIA biya Ninoy. Kay ningon na ba si Senator Bato nga na-traidor kami. Pero siya kay bao baya siya nga naay warrant, no? Sino yung nagtatraidor? Kinsa chukay nagkuan niya? Kinsa chukay ingon ba nga okay na nga ri ka agi diri sa Manila. Oli na diri okay ra, safe ra, clear naman to nila. So kana actually it's a question kinsa nagtatraidor. Karon na si VP Sara dito sa The Hague. So walay kinahanglan mo traidor. Niya kay naman open kaayo siya po dito. Si ba siya ngadto gani? I think she's ready. Do you think she's ready sa iyahang pagka-priso if ever she will be? Kasi kay ako ara ni Sarah, I think it's better kung madakop lang ko dito sa The Hague kaysa ma-impeach ko dito.
Pero pwede naman padayon ang impeachment even without her, di ba? The proceedings ba? In absentia. In absentia, well, sui generis ni ang kanang proceedings sa ato ang impeachment no mga process. Meaning, murag unique na siya in itself o dili na sa pareha sa ato ang mga uban pang mga legal proceedings. The Senate will have to draft unsa ilaha mga balaod sa pagpadagan sa kana nga impeachment ni VP Sara. So we will never know kung ilang i-allow in absentia, kung mag-video recording sila in the event, tuod kung madakpan si VP Sara. Para nako okay ra gyud nga tuwa siya sa pagkakaroon dito. Yes. Kana mga pirma-pirma, they'll find ways, no? Pwede ra man gyud na i-online, allowed na may uban nga mga offices nga mo allow og mga online or dala-dalag document ngadto dito. Medyo mahal hinuon kung naagyo siya personnel nga mauray trabaho no maggadto ngari sa Netherlands para magpapirma kanang actual yun nga mga pirma sa mga hard copies no. I'm sure naapod na siya mga pirmahanan hinuon. At kung sensitivity sa position para nako okay ra gyud magpabilin siya sa dahi. So okay ra pero ang akong kuan kay murag dili okay kay si Panelo og si Rocky no. Murag gi-out kay si Panelo na bad blood. Di siya ganahan apparently kang attorney Harry Roque. Ngano kandi siya ganahan? Ang about daan niyang balahibo siguro kay bawo na siya sa talent. Ana gyud siya. I'm sure si former President Rodrigo Duterte di ganahan ni Rocky mahimong abogado. Yes, pwede na siya Rocky mag-abogado ditong Duterte kay apil pa siya sa mga kuan 6 lawyers or 5 lawyers Filipino lawyers na pwede maka-represent dito. He won't be helpful kung tinuod siya. Although si Attorney Harry Roque is one of the kuan accredited nga mga ICC lawyers, but considering that he is a fugitive diri sa Pilipinas and he was one of those who was vocally defending the former president's bloody war against drugs, dili helpful ang iyahang presence dito kung murag siya mismo appeal sa mga ipang-allege nga kanang rapidly implementing the war against drugs. So, dili helpful. I think ang lawyer ni President Duterte karon is now working on repairing kung unsa ang katag na gihimo ni Attorney Medialdea, openly attacking the ICC. Mayo na lang dedma ang huwi si Motok no. Believe kay ko niya no, wala lang po siya kuha na dungog. Kay padayon na gyud siya sa iyahang giingon no, surgical ang term ato no, kanang kuan gyud kayo kanang lahos-lahos lang gyud siya sa pag-observe sa mga processes at gayon na. Inaana ang kuana mo na siya ba namin ko kana magud yung mga rally. Okay ra gyud nga mag-rally mo pero wa jud na siya mahimong kuan. Ako may encourage ra gyud ko if you believe nga somehow you are expressing yourself sa inyong kasuko, sa inyong kadismaya, go ahead. Just that kung naay laing tawo nga mobuhat ana ayaw ninyo ing nagkomunista just because garali pod baya mo. So this is your time to realize nga kani these are valid and legitimate exercises of rights nga dili ra mga komunista ang gabuhat ani tanang mga tao are actually doing this and exercising the right to redress their grievance no kaning nga mga gipangbuhat sa supporters sa President Duterte actually they're just expressing whether it will amount to, it will pressure the ICC nga mo release ni President Duterte tungod kay nag-file ko ng petition letter inyong gistorm ang ICC nga kanang page pressuring ICC nga i-release na kanay assess na nyo if it's helping but kung freedom of expression na ninyo then go ahead no inyong hagyod ng katungod nga mobuhat ana. Okay, so kay ang abogado ra ba chikod pati mahala ang bana-bana dili jud siya klaro pila jud bayad ni Kaufman pero 40,000 140 million. $40,000 dollars or euros no monthly na siya and if President Duterte cannot afford it, it will be covered by ICC. If President Duterte is determined by ICC as equivalent to an indigent, although he was a former president, pero they could prove nga he cannot afford the lawyer, pwede cover by ICC. So, inana ang kanang pag-respect sa katungod sa usa ka abogado do nga mo depensa
katungod sa usa ka akusado for a lawyer nga mo dipinsa sa usa ka akusado kay all of us no should be represented by a lawyer of our choice in our defense, no? And President Duterte is also entitled to that, and if he cannot avail, no, the beauty of due process, di ka ka-avail, di makapwede i-deprive sa imong due process tungod kay dili ka ka-afford og lawyer nga mo dipinsa nimo, it will be provided to you. Diri sa Pilipinas kay that's the public attorney's office. If you cannot afford no a lawyer diri, then ang PAW ang mo dipinsa ninyo sa mga criminal cases. Civil cases, it's another thing. Okay, so mauna siya ato pang isgutan ang usa last na naipanawagan karon on zero remittance, no? Sa mga OFWs nga nagprotesta sa how the government has been treating President Duterte no sa pag-cooperate sa pagdakop ng President Duterte. So panawagan karon mag zero remittance for 1 week. Starting yesterday, March 28 until April 4. O birthday man ni President Duterte pag March 28 until April 4. So ang pangutana karon, epektibo kaha ang zero remittance nga gihimo sa DDS, OFWs ug ngano man no murag naabi atoy gipadagan nga kanang content tong usa ka vlogger na puno content creator nga gi-compute niya nga mahugno na jud kuno ang gobyerno kay pila to ka billions kuno ang mawala kada adlaw. But the economists are saying actually manageable raman kung na-effect kamay ra daw manageable. Kay 1 week raman na siya. Dili mo effect because una di sa mo pada this week but ipadaman jud na nila kay di man mo ingon ang miingon ang mga bayranan nga ay birthday ding digong di ay deadline is deadline kung kano sa kabayan bayad jud ka na or else patungan na nag-interest for penalty. Actually mao na akong yuna-una kay ang intention nga i-zero remittance kay para makaapekto sa ekonomiya no and then ang economists are actually looking into it. Ingon sila kasagaran aning mga nanawagan aning mga DDS na sa Europe it's only 10% kuno sa tanan gidaghanon sa tanang mga OFWs and then ang mga OFWs will have to consider kay dili ba na padung sa gobyerno nang gi-estimate ninyo nga billions kunuhay nga mawala padulong in taon na sa inyong mga pamilya no nga na ay mga bayranan ang car loan housing loan, ang gabayad og tuition, ang gabayad pas ubang maintenance, mga pagwapa, etc. nga kinahanglan bayron di biya na mohunong ang bayranan. Mga PDC ang bayad na. Kaon, no, nga naanad sa lifestyle nga nindot kay OFW lagi kintahay ang pamilya, dili biya na mahunong. Aw sige, dili lang sa sila mukaon, pero magpadayon ang mga bayron nun. Eventually, ang pinakauna gyud nga maapektuhan ang mga pamilya. And are they ready for that, no? Ako mo challenge ko nga kung tan-aw gyud ninyo, ayo lang i 1 week. Tibuok buwan. Sige, grabe gyud ninyo sa 1 year, no? So why ninyo mas taas kung ang inyong challenge ang inyong pagtanaos makapekto sa ekonomiya. Manageable man daw ang 1 week, dingon ang mga economists. So why ninyo og 1 month or 1 year nga dili magpadala para gyud na siya dako kayo nga epekto ngari sa ekonomiya. Asa ang epekto actually dili na ma-feel sa gobyerno karon. Kana inyong 1 week dili na ma-feel sa pagkakaron. Later on pa na days kung foreign exchange. Atong foreign exchange dili ko economist tawag, dili po ko finance advisor pero ang kaning ato ang kuan sa kulaning sabot humble nga understanding kani atong foreign exchange is kanang law of musunod dig law of supply and demand. So kung mas daghan ang musulod nga remittance, mas mudako ang value sa peso, no mas stronger siya. So mas daghag mapalit ang inyuhang gipada nga dollars. Kung inyuhan nang i-deprive kay ga protesta mo, ang effect is mo mahal ang dollars. Kung mahal ang dollars, mas gamay og balor ang peso, mas gamay mapalit inyuhang pamilya sa inyuhang gipadang limited. So kung wa ninyo gipada karon, gipada niyo sumunod semana, ning saka ang value sa dollar kay wa mo mapada karon, spend na sa inyong pamilya, sa inyong ipadala after a week or after a month, dako na ang value, gamay na silang mapalit. So ari gihapon sa mga pamilya ninyo ang effect. The other effect in the economy is ang interest rates. Ang gobyerno karon is planning to muubos ang interest rates
sa inyong mga loans, etc. No? Karon, kung daghan og remittance, munindot no ang ekonomiya, munindot ang kanang effect diri, mo lower ang interest rates, manageable, so benefit gapon sa mga tao. That's the economist viewpoint. Kung inyo nang tangtangon, musaka ang mga interest rates, so dili nila mapaubos. So mugamay gihapon ang balor sa kwarta. That's the effect that you'd like to make, but ang pinaka-first nga casualty or pinaka-first mga apektuhan is still your families. Dili nila palit na tanan nilang gustong mapalit with that money. That's why ang mga economists are saying tan-awon lang nato ha kung willing ba mo go through that kind of sacrifice ang mga pamilya nga naay mga bayronon kay di man ang gobyerno directly ang maigo sa pagkakaroon kung mag-zero remittance mo for this week is still your families. So, nag-wait and see ang mga economists karon kung tanaw nato kung tinuoron, but they are not so optimistic nga dakog epekto kay ang daghan sa itong mga OFWs naa sa US, naa sa Saudi, naa sa Middle East, no, and pag dili na nakakusog ang panawagan ani mga lugar for the zero remittance. And also ilang gikwenta nga mao ni mawa like pila 5.9 billion. Mauna siya. Oh, pero dili man jud tanang OFWs are DTS supporters. Dili tanang mga lain sa dito mga political color. Yes, no. So di gyud ma-achieve yung 5.9. Ibutang talang hanga. It will hardly affect. Siya. No? Okay. Dili man kamo tanan ang mo follow ana like tanang OFW jud sa kalibutan. Overly optimistic na po tayo mo kung nagtuo mo tanan OFWs. And even ang mga DDS siguro, akong tanaw will have second thoughts kay mauna ang affected naman gihapon inyuhang ang ilahang mga pamilya naman gihapon, no, nga naay mga bayronon. But if you're willing to go to that sacrifice, then go ahead. Do ako lang dili lang po ko ina naka-optimistic nga dako kay siya effect diri sa ato ang ekonomiya kay mao may intention. Pero ilaram ko is to send a message jud kuno. Sending a message, mas daghan na ang oras, mas taasa ang panahon for that para mas klaro-klaro kung nabagyo epekto or wala. 1 week will hardly affect. Ang message nga ma-send ana sa tibok kalibutan is moratag mga amaw. Sorry lang halik. Nang we're so emotional na dili magudan niyo madadag ingon ana ang ICC kawa jud stay pakialam tanawa ra gutong judge. Wa na jud siya mga katong mga petty nga mga kuan ni Minaldia, wala siya pakialam straight ra gyud siya unsa yung unemotional, in fact nonchalant. Stoic. So sige lang kuan lang ni. But sige, go ahead padayon sa inyong expression and hoping that the government will listen to you. But what can the government of Bongbong Marcos do sa pagkaron, no? Moingon na sila, okay, thank you. Dili naman niya mapapauli si Digong diri, not until mahuman or na decision ang kaso nga, dili siya convicted, di ba? Like, even the Supreme Court cannot. So, expression na yun siya, and go ahead, sige, express yourself. Go ahead na lang yun. Kamura man sa mga pasmo din na yung pamilya mo. Pero wala na yung panahon, but before we go, let us say, thank you sa PAL, Archbishop si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Matmat. Si Maybell, si Joanne, si Brian, si Dave, si Niloog, si Ferdy. Magkita nagbalik sunod Sabado pohon, din nila si paborito ng kasaw matag panihapon. Saire!